Grabe mga ka-dreamers, sinimulan na nga pala ang pagpapagawa ko ng bahay ni Tatay Efren. Dahil ito nga yung pangako ko kay Tatay na papagawaan siya ng bahay, kaya naman ngayong araw ay ating tutuparin. Naawa kasi talaga ako kay Tatay na marinig ko nga mismo sa kanya na siya nga ay natutuluan kapag umuulan at kailangan niyang mamaluk. Dahil kung hindi ay tiyak na mababasa siya ng ulan. Kaya sino ba naman mga ka-dreamers ang hindi maaawa sa ganitong kalagayan ng isang matanda? Ewan ko ba mga ka-dreamers kung ako lang ba yung ganito na sa tuwin na nakakikita ako ng matanda ay biglang nagiging pusong mamon ng aking pusong bato. Huy, ano raw? Pero kasi mga ka-dreamers, hindi ko nasilayan ng aking mga lolo at lola, kaya naman ganito na lamang siguro ang pagkaawa ko sa mga matatanda. At kung sila nga'y nabubuhay pa sa mga panahong ito, marahil ganire rin ang aking gagawin para sa kanila. Subalit pumanaw na nga sila noong ako ay wala pa, kaya naman sa halip na kanila ko na nga lamang ito ibigay, ay ibibigay ko na lamang sa iba. Lalo na sa tulad ni Tatay Efren na talaga namang napaka-deserving. Balit tinanong ko nga pala si Tatay Efren kung ipagigiba ko ba yung bahay niya para doon mismo magtayo ng panibagong bahay, pero hindi siya pumayag. Kaya naman tinanong ko ulit siya mga ka-dreamers kung kanya rin ba ang lupa na nasa paligid ng kanyang munting palasyo para doon nga magtayo. Sapagkat napakahirap pa naman magpatayo ng bahay tapos malalaman natin later on na hindi pala kanya ito. Dahil may confirmation na nga tayo mga ka-dreamers, kaya naman pinasimulan ko na ang pagpapatayo ng munting palasyo dito nga sa tabi ng dating palasyo ni Tatay. Ang sukat nga lamang pala nitong aking ipagagawa ay 8x6. Sa aking palagay naman mga ka-dreamers ay okay na iyon sapagkat nag-iisa lamang naman si Tatay na maninirahan din. Kumbaga inihabol lamang namin yung laki nito dito sa kanyang dating palasyo. Pero syempre kahit papaano sisiguraduhin nating hindi magmumukhang dampa tulad ng kanyang dating bahay itong ating ipagagawa. Kasi kung matatandaan nyo nga mga ka-dreamers ay yung bahay ni Tatay na naabutan natin ay medyo mababa. Pero itong ating ipagagawa ay tataasan na tapos lalagyan na rin ng palupo. Para naman kahit papaano ay hindi masyadong mainit sa loob kapag natutulog si Tatay. Bali, ang ginamit na nga lamang pala rito na haligi mga ka-dreamers ay yun ngang pinawerso na nyog. Matibay naman iyon sapagkat iyon nga mga ka-dreamers ang ginamit sa paggawa ng aking bahay kubo noon. Kumbaga sa pagpapagawa ko ng bahay na are ay talagang binili ko na lahat ng mga kahoy. Para naman ipagagawa na lamang at hindi na mag-iisip kung saan nga kukuha. At alam nyo ba mga ka-dreamers, bago ko nga pasimulan are ay talagang kinumpleto ko lahat ng mga materyales para dire-diretso ang pagpapagawa. Nang sa gayon ay mas mapabilis sapagkat may kasunod muli tayong tutulungan. Bali sa pagpapagawa ko nga ng munting palasyo ni Tatay ay kumuha lamang ako riyan ng dalawang magtatrabaho na si Mang Lando at si Kuya Ricky. Madalas kasi mga ka-dreamers kapag nga ako ay may ipagagawa na urgent ay sila talaga yung aking kinukuha. Tsaka may karanasan kasi sila talaga sa paggagawa ng ganire, kaya naman hindi ako nagdalawang isip na sila na lamang ang kuhain. Sa mga sandaling ito nga ay naibaon na ang 4 na haligi tapos nalagyan na rin ng batangan. Kasunod naman ay umakyat na sila sa taas para magkabit na nga ng mga pilar na makatutulong para maging matibay ang bubong ng ipinapagawa nating bahay para kay Tatay. Abay, masabi ko lamang mga ka-dreamers, mula nga nang inumpisahan nitong bahay hanggang ngayon ay nariyan pa rin si Tatay sa kanyang kinauupuan. Inoobserbahan niya kasi itong aking ipinapagawa at pinapanood kung paano nga ginagawa itong kanyang bagong munting palasyo. Bali kung mapapansin nyo nga pala rin ni mga ka-dreamers, habang sila ay nasa taas ay talaga namang medyo umuuga pa. Pangkaraniwan naman na daw iyon sabi ni Mang Lando sapagkat kapag nga raw ito ay natapos paniguradong hindi na uuga. Dahil si Tatay nga ang titira dito at hindi naman ako, kaya naman hinihingi ko ang kanyang suhestyon. Kaya sa mga sandaling ito mga ka-dreamers ay may itinuturo nga si Tatay kung saan nga ilalagay yung bintana at saan din ang kanyang magiging pinto. Syempre kasama na rin diyan mga ka-dreamers yung kung saan nga ang pwesto ng kanyang katre. Sapagkat nais ko kasing masigurado mga ka-dreamers na yung outcome nga nitong ating pinapagawang munting palasyo para kay Tatay ay magiging komportable sila. Nagkabit na rin nga pala sila sa mga sandaling ito ng mga pilar na pagkakabitan nga ng plywood. Habang ginagawa nga nila ang munting palasyo ni Tatay ay tinignan ko mula sa malayo, abay hugis bahay na talaga. Natutuwa nga ako mga ka-dreamers habang pinapanood ko are, kasi nga parang kailan lang ay sinabi ko kay Tatay na pagagawaan ko siya ng bahay tapos ngayon sinisimulan na. Thank you Lord. Maaring hindi ito magiging kasing ganda ng
inyong inaasahan, pero sisiguraduhin natin na komportable rito si tatay manirahan. Para naman kahit papaano ay mabawasan natin yung percentage ng kanyang kapahamakan. Lalo na ngayon na matanda na siya ay talaga namang prone sa mga sakit. Kaya naman yung mabigyan siya ng masisilungan tuwing umuulan na isang napakalaking bagay na. Sapagkat kahit papaano ay mabibigyan natin ng proteksyon ang kayamanan ni tatay at iyon nga ang kanyang kalusugan. Halay hanggang dito na lamang muna mga ka-dreamers, i-update ko kayo sa kasunod. Grabe mga ka-dreamers, tignan nyo kung magkano ang aking napanaluhan. Ayan na, 62,000. O, di ba mga ka-dreamers, napakadali lamang kumita rito kay PH Mines. Kaya kung nais nyo rin kumita at maglaro, nasa comment section lang ang link para mag-register. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section sapagkat mamimigay tayo ng 500. Ngayon mga ka-dreamers, ipakikita ko sa inyo kung paano ako kumikita rito sa paglalaro sa Super Ace. Dito kay Super Ace mga ka-dreamers, kailangan nyo lamang pindutin itong nasa gitna at mag-i-spin na siya. Maaari na kayong manalo ng napakalaking halaga. Pero kailangan may taya muna kayo. Pindutin lamang itong bet kapag kayo ay tataya. Pwede kayo dyan tumaya ng 0.5 centavos hanggang 1,000 pesos. Ngayon, subukan muna natin sa 100 pesos. Yan. 1,600. 800. Wow, 2,000. 3,600. 6,000. 5,000. 40,000. 1,000. Grabe. 2,000 at 200. 600. 1,200. Grabe mga ka-dreamers, tignan nyo kung magkano ang aking napanaluhan. Ayan na, 62,000. O, di ba mga ka-dreamers, napakadali lamang kumita rito kay PH Mines. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at makapaglaro na rin kayo. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section sapagkat mamimigay tayo ng 500.